I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, mayroong matinding mensahe si Pastor Kibuloy mga kababayan ha. Tungkol dito po guys sa mga issue na ipinukol sa kanya na nagkaroon po ng supina. Kababayan, nagkaroon po ng supina ang Kamara at ganun din po ang Senado. Pero alam po natin kung sino ang nagsusulong nito, no? Ay ito po guys si Senator Risa Ontiveros, no? Kaso lang ang problema dito, no? Nagre-react tayo kasi sa kanyang sinabi, no? Ay dinamay si Pangulong Marcos Jr. Nakaiso si Pangulong Marcos Jr. ang nasa likod daw, si First Lady Lisa, si Speaker of the House, dinamay niya, no? Na kasabat daw ang CIA sa Amerika, na kung bakit daw siya ginigipit. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kay Pastor Kibuloy, huwag nyo idamay ang Pangulo. Huwag nyo idamay ang gobyerno. Walang kinalaman dito. Ha? At saka isa pa, no? Hindi naman talaga siya ginipit, mga kababayan. Kundi, ang gusto lang po, siguro talaga na lang ng Kamara at ang Senado, magsalita siya, harapin niya. Kung totoo ba yung mga aligasyon laban sa kanya, simple lang, di ba? Hindi naman siya ginipit, malayang-malaya naman siya. Kung talagang wala ka kasing tinago, hindi mo dapat i-deny todo yung sarili mo, hindi mo itatago. Kasi pag nagtatago ka, parang parang mahinala ang tao. So, walang gumigipit po sa kanya, especially ang gobyernong Marcos. Hindi siya ginigipit actually. Ang Pangulo walang pakialam kung ano ang investigasyon ng Kamara o ang Senado. Pero sa isang banda naman, sabi niya nga, haharap siya sa korte, doon na lang siya haharap sa korte. No? Para sa akin, wag niya naman idamay ang Pangulo. Kasi ang kaso na yan, laban sa kanya, sa Amerika pa po yan matagal na kaso niya. Bakit ngayon gusto niyang idawit ang Pangulo? Kasi ang nakikita ko dito, gusto niya sa Pangulong Marcos Jr. isasalba po siya. Kumbaga iurong ang mga kaso. What? Hindi po gawain ni Pangulong Marcos Jr. Sumusunod din sa batas ang Pangulo. May batas tayo sa Pilipinas. Kailangan doon tayo sumunod. Sundin natin kung ano ang batas dito sa Pilipinas, di ba? Hindi pwedeng makialam ang Pangulo. Separate power ang Kongreso. Alam niyo po yan. Kaso dinamay niya Ano ba ang gusto niyang mangyari? Gusto niya guys, isalba siya ng Pangulo. Tapos, sinumbatan niya pa na kung hindi daw si Pangulong Marcos Jr., hindi daw siya nakaupo sa Malacanang kasi kasi ang SMNI daw ang nag-cover that time. Oh, hello, excuse me. Correction, hindi po yun. SMNI lang ang nagko-cover, maraming media, ABS-CBN, TV5 at GMA7, nandoon sila sa mga karaban. Ang the best din dito, ang nag-highlights, ang mga vloggers, mas higit na nakakatulong, hindi lang ang ASMNI. At isa pa hindi po obligado si Pangulong Marcos Jr. na sabihin sa ASMNI na interviewin or isama sa debate, hindi. Kayo po ang nag-imbita sa Pangulo para umaten sa debate ng SMNI. Actually, kumita din kayo kay Pangulong Marcos Jr. at dumami ang followers nyo. Yan po ang totoo. Diba? Hindi namimilit si Pangulong Marcos Jr. kung ayaw niyo siyang imbitahin sa debate. Kayo po ang naglungsad ng debate sa SMNI. Inimbita niyo si Pangulong Marcos Jr. Sus Maria Joseph. Ang layo naman ng reason ninyo, Pastor. Kaya ang sa atin lang mga kababayan, ayaw ko yung dinadamay ang Pangulo. Diba? Wala siyang kinalaman dyan. Kasalanan nyo yan Nandahil dyan kasi sa pagpapakalat ng fake news ni Ka-Eric at ni Badoy, yan, nadamay kayo tuloy. Nakalkal lahat. Ang pinakapunot dulo yan, walang iba kundi ang confidential fund ni Sara Duterte. Siya ang naglagay sa inyo sa alanganin. Imbis na hindi nakalkal tuloy. Well, anyway, yan ang kaisipan ko Yan ang nakikita ko kasi nasubaybayan ko po yan. Pero ang sa akin lang, huwag nyo idamay ang Pangulo. Out na po sa dyan.
Kasi yun ang talagang nakikita ko, gusto niya isalba siya ng Pangulong Marcos Jr. Ay hindi uso ang pibor-pibor, wala tayo sa panahon ni ni Digong at wala tayo sa panahon ni Corimao. Uso ang pibor-pibor. Ang sundin natin kung anong batas. So, pag nagkasala kayo, harapin nyo. 'Di ba? Ba't kailangan mo matakot? Wala naman ang gigipit sa kanya. So yun guys, pakinggan nyo yung kanyang mga statement dito. Talagang binabanata ng Pangulo. Kasalanan pa ngayon ni Pangulong Marcos Jr. kung bakit nagkaganyan siya. Ay, naloka naman ako. Oo. Ewan ko na lang dito kay Pastor Kibuloy. So yun guys, ito, pakinggan nyo. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. At mag-comment kayo kung ano po ang masasabi nyo dito sa sinabi ni Pastor Kibuloy. Parang na-trigger na sila yata. Hindi kaya nyong diktahin ang Pangulo na isalba kayo. Ay, hindi pwede po yun. May batas po tayo. So yun, mga babayan, ito na. Mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Yun naman pala. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok. May kaso pala At meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon na rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopospon nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat mag-tiis din sila. Hindi dumating yun, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa
ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandali ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo. Kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking Board of Administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte, family,
doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kami nagtatago. Palagi kami lumilingon sa likod namin sapagkat hinahabol kami. Nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila po may kagagawan nun. Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? At huwag ninyo pasamahin ang aming mga abogado para sumama sa inyo sa pagsisearch. Kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng giyera? Ano to? Panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titingin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended eh. Kailangan meron sisisi namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ng rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayong nagdadala ng batas, respetuhin ninyo. You are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag,
then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman, titigin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side, kasi nandoon sila. Hindi na pwedeng gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness, because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya wag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin, kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdidil ng drugs, hindi kami violenting tao, hindi kami terorista, mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PND at tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Tiklop bibig. Hindi sinisearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil and righteous administration. I am telling you that. Bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo. Mula kay Diosdado Macapagal. Mula po sa maliit pa ako kay Magsaysay. Kay Carlos P. Garcia. Kay Diosdado Macapagal. Kay Marcos Sr., kay Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan. Nakasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility. Noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano,
CIA, FBI, State Department, US Embassy. Gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Biro nyo, ginagawa niyo dangerous criminal organization, ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan, ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katuwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga lider na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun na maniwala ako sa isang lider na matuwid at akin siyang itaas? Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos, lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos, biglang-bigla, ililipat ninyo doon sa inyong bagong korporasyon. At pagkatapos, itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi ang loob kanino man, ginaganito ako. Sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan niyo yung korupsyon. Tingnan niyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang druggists, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si Nebukadnezar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko, pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang magalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old. Hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw.
Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay, doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, tatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin po sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral na wala pong bayad. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta, kalamidad, walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pa ako sa Amerikang yan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumili kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako'y binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yun? Kung ako binigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapuntahan ko lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos.
para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatyan ni Rizal, ni Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi ginagawa naming araw. Hindi kami nagmolestiya ng ibang tao. Lumago ang bansang Korean. Ngayon, you are envying in jealousy. Gusto niyo kaming i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katuwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. Wala naman. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga... Nako, walang papatay po sa inyo. Hindi nyo na kailangan ipagsisigaw, walang nanggigipit. Harapin nyo lang yung kaso nyo. Yun ang importante. Ganun lang po yun. Hindi naman kayo ginigipit ng gobyerno. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes, at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, Di totoo yan. naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Di totoo yan. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Paninira lang po yan. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humalak ng aming pera. Hindi ninyo pinaghirapan. Hindi totoo Kami yan. po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo lang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Tanong mo yan kayo. Kaya't sila'y gumagawa ng ganito. Si Pastor Kibuloy, itanong mo yan kay Senator Risa Ontiveros. Walang kinalaman yung first family, especially Pangulong Marcos Jr. Paninirang puri lang yan, ginagawa nyo. Kung totoo man yan, sinasabi nyo, dalhin nyo na sa korte, sampahan nyo ng kaso ang Pangulo. Para patunayan nyo kung totoo yan. Pag hindi, Impunity sa ating magpakulong na lang bansa. kayo. Kung hindi totoo yung Kung mga ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. Alam nyo, no, mga kababayan, itong sinasabi ni Pastor Kibuloy, dinamay ang Pangulo, pati ang First Lady. Wala pong katotohanan yan. Alam po natin, dekada na sinisiraan ng mga Marcos. Pero hindi po natitibag. Ito'y gawa-gawa lamang, no? Kasi alam po natin ang galaw ng Pangulo. Lahat yan paninirang puri. At lahat yan, mga ano yan, gawang-gawang fake story. Alam nyo, kung talagang mayroon kayong sapat ebidensya, bakit hindi nyo dalhin sa korte? Sampahan nyo ng kaso ang first family. Ganun lang kasimple lang po yun. At walang kinalaman si Pangulong Marcos Jr. sa papadala ng supina sa inyo. Hindi po kayo ginigipit.
Ayan ay kaso nyo sa Amerika pa bago magpresidente ang Pangulong Marcos Jr. Yan ang pakatandaan nyo. Mga kababayan, itong panawagan niya, parang ano ito? Alsa balutan? Ano yan? People's power? Hindi nyo kayang gawin yan. Pumunta kayo kung gusto nyo. Pero wala nang sasama sa inyo, kundi yung mga alipores nyo po lang, no? Ako, guys, hindi ako kilala tong mga ito, pero nakikita ko dito, puro paninira lang sa Pangulong Marcos Jr. Puro kayo paninira sa Pangulo. Wala kayong ginawa kundi paninira ng paninira. Ano bang ang gusto nyo mangyari? Gusto nyo lang talaga patalsikin ng Pangulo eh. Gusto nyo lang iupo yung babaeng walang alam sa politika. Hoy, excuse me. Kaganda-ganda ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Tapos sabi niya panawagan nyo. Ano yon? Nagsisikan kayo kay Cardinal Sin? Kaloka. Malabo yan. Kwento nyo na lang sa pagong. Kaya nga, mga kababayan, kung may pagkakasala siya, doon niya harapin. Harapin niya. Huwag siyang magtago. Bakit siya nagtatago? So, ibig sabihin, totoo yung mga paratang sa kanya? Nilabas niya lahat yung sinasabi niya tungkol dito sa mga testigo. Ano ka? Pinag-agawan ka ng babae? Well, wala tayong pakialam doon. Pero ang sa akin dito, huwag niya idamay ang Pangulo. Yun lang ang concern ko dito. Doon, magsampasan ng kaso. Kung mayroon ka man galit, hindi po yan sa Pangulong Marcos Jr. at saka kay First Lady Lisa. Doon ka magagalit kay si Risa Antovero sa Makabayan Bulok. Sila po ang nagpupursige niyan para isupina kayo. Di ba dalawang supina nito? Kamara at saka ang Senado? Di harapin niya. Bakit si Pangulong Marcos dinamay niya? Di kayo naloka? Talaga magsisisyon-sisyon? Ano yan? Sa tingin niyo? Mga prominenteng tao? Si First Lady Lisa Marcos, gagawin niya yun? Hello? Hindi totoo yan. So yung mga kababayan, tingnan nyo, yung mga pinagsasabi ni Pastor Kibuloy, pinagdidiskitahan niya, binabanata niya si Pangulong Marcos Jr. dahil sa nangyayari sa kanya. Sino ba dapat sasisihin niya? Ayan, yung mga anchor niya, nagpapakalat ng fake news. Dahil dyan, nasilipan ang franchise ng SMNI, pati siya. Bakit ang umpisa niyan? Dahil doon sa confidential ni Sara Duterte. Ayun, sino naglalagay sa kanya hindi sa alanganin? Hindi yung si Sara din. Sorry to say, pero yun ang naobserbahan ko dito eh. But anyway guys, ituloy natin. Longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman ang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang. Nyo, nanawagan siya na mag-resign ng Pangulong Marcos Jr. Sino magkikinig sa kanya? Sino sasang-ayon sa kanya? Ano yon? Hindi daw sa titigil? Magsasalita? O di kahit magsisigaw ka sa buong social media, ipagsigawan mo pa yan doon sa harapan ni Putin. Wala kaming pake. At wag mo lang pagsubok-subukan yung plano mo. Ano yon? Malinaw na malinaw, parang mag-create ka ng destabilization against the Marcos administration. Ano ka, hello? O di tingnan mo kung saan ka malalagay sa ginagawa nyo. Subukan nyo lang. Talaga, subukan nyo. Gawin nyo yung gusto nyo. Sa tingin nyo kaya, kakatigan kayo ng sandatang lakas? Hindi. Ngayon pa, gumaganda ng ekonomiya ng bansa, tapos nanggugulo kayo. Kayo ang nanggugulo sa Marcos administration. Hindi kayo ginugulo ni Pangulong Marcos Jr. Hindi ko mawari kung bakit dinadamay nyo si Pangulong Marcos sa nangyayari sa inyo. Ganyan ba ang appointed son? Excuse me? Lahat tayo appointed son, pero depende. Kung ikaw ay malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon, ikaw ay tuturing ng anak ng Diyos, but not you. Iko-consider mo yung sarili mo, ikaw lang ang appointed son? I don't think so. Parang hindi po kayo nagbabasa ng Biblia. Nagbabasa din ako ng Biblia.
Pero mali po kayo. Lahat ng tao na magbalik loob sa Panginoon, yan po ay appointed ng Panginoon. Itinuturing na anak. Kasi sumusunod sa Panginoon, nagbalik loob. Ewan ko sa inyo. Sabi nga na sa Biblia, huwag maniwala sa mga bulaang propeta na nagpapanggap ay makadiyos, yung pala'y makademonyo. Tapos nanawagan ka mag-resign ng Pangulo. Who you? Sige nga. Wow. Kaya pala, natitrigger kayo. Pati yan yung isang attorney dyan, kung makapagsalita, bumanat, isa lang yung ano nyo. Ha? Yung panawagan nyo, pati yung basti tato, mag-resign ko ng Pangulo. For what? Ha? Tapos ikaw mamumuno para mag-lead ng people's power? Obvious na obvious yung sinabi mo nananawagan ka para pang-aklas. So do you think lahat ng Pilipino, majority ng Pilipino, ay papayag? Remember, majority ng Pilipino anti-China. I hate pro-China. I know you are pro-China. Malinaw po yan. No, edi we will see kung mangyayari yung gusto mo. Edi magmarcha kayo kung gusto mo doon sa Lunita. Punuin nyo. Tatawanan lang kayo ng mga solid Marcos loyalists at mga supporters at ang mga majority pa. Na-trigger kayo sa mga nangyari sa inyo Yaga, nakasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Gusto mo Sorry to pag-favor say lang. that, but that is the truth. Gusto mo favor. That is not the truth. Then, Isasalba ka ni Pangulong Marcos Jr. So kahit sabihin mo may mali ka, nagkasala ka sa batas. May violation yung media mo. So ibig sabihin, ang gusto mo mangyari, isalba ka ni Pangulong Marcos Jr. Hoy, excuse me, may batas ang Pilipinas, no? Hindi mo mangyari yan. Batas is batas. Sumunod kayo. Wala kayong karapatan manumbat sa mga tax because you are a Filipino. Nasa batas po yan. Karapatan mo at obligado mo ang magbayad ng tax. Susumbat mo pa? Ano yan? Anong klaseng makadiyos ang mayroon kayo? Wow, hindi lang tayo makapal, pastor. Mananawagan ka para mag-resign ng Pangulo for what? Akala mo kung sino ka mananawagan? Ano ba ang ambag mo sa bayan? Yung tumulong ka sa kapwa? Natural, obligasyon mo yan. Dahil yan, biblical. Anong sabi ng Panginoon? Share your blessing to those people who need your help. Especially the poor. Obligasyon ng bawat tao. Lalo't ikaw mayaman ka. Natural, karapatan mo mag-share ng blessing sa mga maralita dahil biniyayaan ka ng Panginoon. Hindi mo kailangan isumbat kahit kanino yan. That is your obligation as a pastor. Umahawak ka ng Biblia? Hindi mo alam? Kaloka. Obligasyon mo ang tumulong sa kapwa. Bilang isang Pilipino, kung ikaw ay talagang puno-puno naman ang iyong packet. Bilyon-bilyon ba naman Natural, karapatan mo yan. Huwag mong suluhin yung blessing na ibinigay sa iyo ng Diyos. I-share mo sa iba. That is biblical. Kaloka. So yun, mga kababayan, tingnan nyo, mag-react kayo kung anong sinabi niya dito. Lalo na sa mga Marcos loyalists and supporters. Suportahan natin ang Pangulong Marcos Jr. dito sa mga tao, yung mga salot sa lipunan na gustong pabagsakin ng Pangulo. Wala kayong karapatan para manawagan ng ganyan. Walang pagkakasala sa inyo ang Pangulo. Wala siyang nilabag na batas. Hindi sa pabaya bilang isang pinuno ng bansa. So, gusto niya lang upo lang yan si Sara Kaya kayo ganyan, natitrigger kayo. Kasalanan nyo, gumawa kayo ng sarili nyong multo. Kaya harapin nyo sa husgado. you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Go! Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body kung hindi ko tatablan ng bala, o kaya tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun, handa na akong humarap sa mga bala ninyo.
Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hilinga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman ako pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Pero natatakot mga tay? Hindi po. Sapagkat ako'y nasa Kanya at siya'y nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong mag-alay na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang Ama. Sa Kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan at ang kaharian magpakailanman. Thank you guys, yung mga sinasabi ni Pastor Kibuloy. So do you think yung mga paratang niya sa Pangulong Marcos totoo? Of course not. Hindi naman talaga totoo yan. Paninirampuri lang yan. Remember, katulad ng sinasabi ko, dekada nang sinisiraan ng mga Marcos. Pero kahit kailan, hindi sila natitibag or hindi sila nakukulong. Kung ano man po ang nangyari sa dating Pangulong Marcos Sr., noon po yun, pero never mangyari ngayon yun. Itaga nyo po sa bato yan, Pastor Kibuloy. Wala pong nanggigipit sa inyo. Hindi po kayo ginigipit ng bansang Pilipinas, lalo na po ang current administration. At alam nyo kung gaano kabait si Pangulong Marcos Jr. Hindi nyo pwedeng ikailayan. Mabait si Pangulong Marcos Jr. Hindi po kayo inaway at hindi kayo ginigipit. Umiiral po ang batas sa Pilipinas. Mayroon tayo the rule of law. You must follow the rule of law kung kayo po ay nagkasala sa batas. Kung wala po kayong tinatago, uulitin natin. Ba't po kayo kailangan magtago? Harapin nyo. Di ba? Bakit hindi kayo makiusap? Na doon kayo sa korte. Humarap. Di ba? Kausapin mo lahat ng senador. Na doon ka sa korte, haharap, hindi sa Senado, o hindi sa Kamara. Doon mo lahat sasagutin, kausapin mo, vote. Total naman, kilala ka, di ba? Hindi yung purong marami kang kuda-kuda sa social media, nananawagan ka para mag-resign ng Pangulo. Iisa lang ang nyo ang punto nyo ng mga Duterte, para patalsikin lang ang Pangulo. Para ano? Lugbok na ba sa kahirapan ng ekonomiya? Sige nga, ano bang dahilan para manawagan kayo para mag-resign ng Pangulo? Ano big reason? Dahil hindi ba pabor sa inyo ang Pangulo? Hindi kayo tinutulungan? No, hindi ganun ang Pangulo. Umiiral ang batas natin. Yan ang katotohanan at bawal dito ang favor, favoritism. Bawal dito ang isalba. Walang kaibigan. Walang kakilala. Pag nagkasala ka, managot ka sa batas. Wala tayo sa panahon ni Corimao, okay? Wala tayo panahon ni dating Pangulong Duterte. Dati, malaya kayo. Walang nasisilip sa inyo. Kasi nga, mag-best friend kayo ni dating Pangulong Digong. Pues, time will come. Di ba? Yun mga sinasabi ng mga tao, karma is real. Kaya harapin nyo kung ano ang pagkakasala nyo. Di ba? Kung matino kayong tao, bakit kailangan lumabas itong ganitong klaseng mga issue? Sige nga. Yan ang hirap sa inyo .
Nalalagay kayo sa alanganin, tapos sinisisi nyo si Pangulong Marcos Jr. Hoy, excuse me. Pwede ba? Matagal nyo na pong kaso yan, sa Amerika pa. Hindi pa Pangulo ang Pangulong Marcos Jr. Kaso nyo na po yan eh. Ba't nyo kailangan isisi sa gobyernong ito? Isa lang po ang point nyo, Pastor Kibuloy. Ang isalba kayo. Kaso lang hindi pwede po yun. So anyway guys, kayo na pong balang umusga dito sa mga pinagsasabi ni Pastor Kibuloy. Oh, malinaw siguro no? Yung panawagan niya, parang si Cardinal Sin din eh. Oh, titingnan natin hanggang saan ang kaya nyo. O di sanib puwersa kayo ng mga Duterte. Pues, susuportahan namin ang Pangulo. Majority po yan. Majority ng Pilipino. Ngayon pa. Kung kailan pa gumaganda ang ekonomiya ng bansa, kayo naman nanggugulo kayo. Kayo ang nanggugulo sa administrasyon na ito. Puro paninira lang inaabot ng Pangulong Marcos sa inyo. Oh, never kayo ginulo. Tandaan nyo yan, itatak nyo sa utak nyo. Hindi kayo ginulo ng Pangulong Marcos Jr. Kahit kailan, hindi kayo inaway. Yan ang katotohanan. But anyway guys, maraming salamat sa inyong panonood. Mahabang video nito pero see you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.